ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihing lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At akipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kaming maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Maligayang pagbabalik sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Narito ang mga alituntunin na dapat nating sundin sa pagpasok muli sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Mangyari lamang na sundin ng mga sumusunod. Sa lahat ng debotong nais makapasok, ang harapan lamang na pintuan o gate ang bubuksan. Ang Plaza Miranda ang magsisilbing waiting area ng lahat ng nais makapasok. Ang lahat ng deboto ay minumungkahing tumayo lamang sa nakatakdang marka na makikita sa sahig ng Plaza Miranda upang mapanatili ang social distancing. Ang lahat ng debotong maghihintay ay hinihikayat na magbaon ng payong bilang panangga sa init at biglaang pag-ulan. Mahigpit na ipinatutupad ang no mask, no entry. Sa pagpasok, mangyari na tumapak sa footbath na naroon mula sa gate hanggang makapasok sa patio ng simbahan bilang paglilinis sa mga natapakan natin habang tayo ay patungo sa simbahan. Ang bawat isa ay kukunan ng body temperature at maglalagay ng alcohol sa mga kamay bilang pag-disinfect sa mga bagay na ating nahawakan sa labas at sa sariling gamit. Kung ang iyong body temperature ay umabot sa 37.6 hanggang 37.7, iminumungkahi na ipagpahinga mo muna ang iyong katawan sa lugar na inilaan para sa inyo. Sa loob ng simbahan ay may makikitang marka na 4 na kulay: asul, pula, dilaw, at berde. Gayon rin ang marka sa sahig. Ito ay nagpapaalala
at tanda kung saan lang tayo maaaring manatili. Kung ang mga nakalaang upuan ay mapuno, maaari na manatili sa markang inyong makikita sa sahig ng simbahan. Sa pagtungo natin sa mga upuan ng simbahan, mangyari na sundin natin ang mga nag-a-usher kung saan tayo nararapat umupo. Sa banal na misa, ang pagtanggap ng banal na komunyon ay iminumukahing manatili na lamang sa inyong lugar at ang lay minister o pari na lamang ang tanging lalapit sa inyo. Pagkatapos ng banal na misa at sa maayos na paglabas, iminumungkahing manatili muna sa kinauupuan o lugar na kinatatayuan. Para sa maayos na paglabas, ang 4 na malaking pintuan ng simbahan sa Quezon Boulevard at Carriedo Side lamang maaaring dumaan. Ito ay ibabase. Una ay ang mga nakatayo at ikalawa ay base sa anunsyo kung anong kulay ang susunod na lalabas. Kapag ang lahat ng maninimba ay nakalabas na, agad na i-disinfect at lilinisin ang mga upuan at paligid ng simbahan. Gayun rin, sa mga debotong hindi naman makakapasok o nais lamang makita ang Poong Jesus Nazareno, ang Quezon Boulevard at Carriedo Side ay may nakatakdang marka rin kung saan lamang kayo mananatili. Narito ang ilang mga paalala. Ang mga oras ng banal na misa. Alas 5 at alas 6 ng umaga. At sa hapon naman ay alas 12:15, alas 3 at alas 4. Sa mga nais magpamisa, may mga tinayo tayong booth na makikita sa mga sumusunod na lugar ng simbahan. Main gate, sa 4 na malalaking pinto ng simbahan, Carriedo Side at Quezon Boulevard, at Plaza Bautista. Gayon rin sa Benedict Building na matatagpuan sa Evangelista Street. Sa mga nais naman na tumanggap ng sakramento ng kumpisal, pwede po tayong magsabi sa ating mga security upang ma-assist ang ating kailangan. Para po sa patuloy na pagkakawang gawa at pagsuporta sa mga apostolikong gawain ng simbahan, maaari po ninyo itong ipadala sa mga sumusunod. Magsitayo po ang lahat. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiyawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating sagradong pagdiriwang ay pagunita kay San Dionisio. San Dionisio, obispo at martir, nag-alay ng buhay para sa kanyang kawang ipinagkatiwala sa kanya. Matuto tayo kay San Dionisio ng katapangan para sa pananalig. At ngayon din, araw ng Biyernes, panahon para magtika, panahon para magsisi ng ating makasalanan at mangakong magbabagong buhay sa harap
ng Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, isinugo mo sina San Dionisio at mga kasamahan para ipahayag sa mga bansa ang iyong kadakilaan at pinatibay mo sila sa pagtitiis na mga pahirap ng kaaway. Ipagkalo mo silang aming matularan sa pagtalikod sa kaluwagan sa buhay at sa lakas loob ng pagharap sa kahirapan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag na ang nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nananalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananagan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumasa atin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinanabikan ng lahat ng lingkod.
Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Lahat niyang gaway, dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita, na siya'y mabutit mahabaging lubha. Pangako sa puon nati, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang na ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya sa lupa ng dayuhan. Pangako sa puon nati, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul ang naprinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Beelzebul, sino naman ang magbibigay ng kapangyarihan sa inyo? Mga tagasunod na makagawa ng ganun. Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandataan ang nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi. Ang ari-ariang inagaw, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa taong isang masamang spirito, ito gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapanghihingahan. Ngunit walang matatagpuan ay sasabihin nito sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagkabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Binabati namin po kayo, lalong-lalo na Biyernes sa ating komunidad, sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya ng ating pinakamamahal at napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong panahon ng salot, sa ating paglalakbay
sa peste, sa epidemya, tumibay. At makita natin ang kamay ng Diyos sa krisis na ito. Tulungan tayo ng salita ng Diyos. Taga-Galacia, Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pinapaalala ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Kasi baka sabihin, oh, miyembro ako ng piniling bayan. I am a member of the chosen people. Dahil sa aking dugo, dahil sa aking angkan, dahil sa aking lahi, ako'y anak ni Abraham. Ganun lang ba? E paano kung hindi ka Hudyo? Paano kung hindi ka Israelita? Paano kung ikaw ay Hintil? Hindi ka ba maliligtas? Ang sabi ni San Pablo, totoo, si Abraham, hindi nagmumula lahat kay Abraham. Huwag nating sabihin ako'y sa linya ni Abraham. Sabihin natin, tutularan ko ang pananampalataya ni Abraham. Si Abraham, dito nagsimula lahat. Nanalig siya, iniwan niya ang lupaing kilala niya upang, Panginoon, saan mo ba ako dadalhin? Siya'y tao ng pananampalataya, nagtiwala sa Diyos. Yan ang perspektibo natin na pinapaalala ni San Pablo. Matibay na pananalig, lalong-lalo na sa ating panahon ng pandemya na nanghihina na tayo. Magtiwala pa rin tayo, kumapit pa rin tayo sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, may mga sinusubukan si Jesus. Sarado ang kanilang isip. Yung ibang mga tao, ordinaryong tao, oh, kababalaghan. Naku, salamat sa Panginoon. Itong taong ito, ang tagal na pinaparusahan, inaalihan ng masasamang espiritu. Ngayon, dahil kay Jesus, lumayas na. Hindi yun ang nakikita nila, ang katwiran nila. Kaya siya nagpapalayas ng demonyo dahil kay Beelzebul. Binigyan siya ng otoridad ni Beelzebul na magpalayas ng mga demonyo. Sabi ni Jesus sa kanila, anong klaseng rason yan? Anong klaseng pag-iisip yan? Halimbawa, may isang bahay. Kung kusang sisirain ng may-ari ang bahay niya, tatagal ba yun? Mananatili ba yun? Siyempre hindi. Kung wawarakin mo, sisirain mo, gigibain mo ang bahay mo, masisira, di ba? Babagsak. Pero, ito sinabi niya, kasi labanan yan, masama, tatalunin ng mabuti, puwersa ng mabuti. Kumampi tayo, huwag tayong manghina, patibayan natin ang kabutihan. Alam natin kung anong panig tayo, mag-alyado tayo sa kuponan ng Senyor. Talunan ito, sasalakayin ng mas malakas, sasakupin ng tatalunin ng mahina. Ganyan dito. Kaya nga, sa daliri ng Diyos, sa kapangyarihan ng may kapal, pinapalayas ni Jesus ang mga masasamang spiritu. Dumating na ang kaharian ng Diyos. Buksan ninyo ang inyong mga isip, ang inyong mga mata. Buti pa yung mga ordinaryong tao.
purihin, sambahin, luwalhalatiin, sapagkat ang aming kapatid na matagal nang nahihirapan, nakalaya na. Mula sa panikala, sa servitud, sa pagkabihag ng demonyo, ngayon malaya na dahil sa Diyos. Palakpakan, purihin, sambahin, magpasalamat, tumanaw ng utang na loob. Huwag natin tularan yung mga, kung baluktot kasi mag-isip ka, ewan ko na lang, nandiyan na si Jesus, ang Mesiyas. Ito yung mga senyales. Bulag, nakakakita, lumpo, nakakalundag, bingi, nakakarinig, patay, nabubuhay, ang mga masasamang espiritu napapalayas. Nandito na ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sa panahon ng pandemya, kasi kung hindi mo nakikita yung kamay ng Diyos. Nasaan? Ano? Kailangan ko ng, kung mali pa, baluktot ka pa mag-isip. Nasaan? Unang pagbasa, pananampalataya. Ebanghelyo, ang ating mata. Mata na nakakakilala sa kamay, sa daliri ng Diyos, sa pang-araw-araw na buhay. Dagdag ko lang, piyesta ngayon ni San Dionisio, mga kasamahan, tinuturuan tayo magpakatapang, magpakatatag, magpatibay. Kasi kailangan mo talagang yung likod ay sandigan sa panahong ito. At meron pang isang santo, si San Juan Leonardo. Kasi siya ang pundador ng kongregasyon ng ebanghelisasyon. Sa English yung Congregation for the Evangelization of Peoples, no? Hanggang ngayon mayroong kongregasyon. At alam nyo sino namumuno ngayon? Si Cardinal Chito Tagle, ang ating dating arsobispo ng Maynila. May santo ngayon si Juan Leonardo, siya nagpundar nito para katulad ng diwa ng unang pagbasa, hindi lang Hudyo kundi mga Hentil. Konting kwento lang biglaan lang umagang-umaga, di naman ako sumasagot kagad ng cellphone si Cardinal Chito Tagle ito. Alam mo, gusto niyang pumunta ng Quiapo. Ito'y noong Martes, umaga ng Martes. Siyempre, binitawan ko lahat. Meron akong Zoom meeting sa mga kapwa-pari ko sa Bikaryato. Father Radsen, Father Egay, Father Tony, si Cardinal darating. Iwan ko na muna, magkwentuhan muna kayo. Ayan. Namangha ako. Alam mo, Cardinal na ito. Kinikwento niya. Nagre-report siya, nag-uulat siya kay Papa Francisco sa loob ng 2 linggo. May diskusyon. Napakataas, napakalawak ng kanyang obligasyon, ng kanyang tungkulin. Ipagdasal natin, Pero hanga ako, siya ngayon ang nagmana itong kongregasyon na pinundar ni San Juan Leonardo na santo sa araw na ito. Alam niyo ba, mga 9:00, 10:00 yun. Pagkatapos ng misa ni Father Douglas, nakita ko nagdadasal, katulad ninyo dyan di ba yung ginagawa nyo sa gilid, no? Ayun, di makapasok sa simbahan, nandun si Cardinal, no? Kasi ako syempre, mag-aalalay ka, di ba? Iistimahin mo, di ba? Mga 15 minutos na nagdadasal. Nagdadasal siya. Na-COVID si Cardinal, Salamat sa panalangin ninyo natin, gumaling siya, Pero, Cardinal yan. Katulad ninyo, katulad natin, na umaasa, Di ba maganda yun, Kahit na mataas ang posisyon mo, mapagkumbaba ka pa rin. Sige po. Ipagnilayan po natin, Sa tulong ni Maria, buwan ng Santo Rosario, at ni San Jose, meron pong pagkatapos nyo magrosaryo,
pamilya, komunidad, meron pong pang-Oktubring dasal ni San Jose pagkatapos magrosaryo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Leonardo, San Dionisio, at mga kasamahang martir, at ang mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, nawa sa ating buhay, makita natin ang kamay ng Diyos na nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin na manalig ang mga tao kay Kristong makapangyarihan, magpalayas ng demonyo. Ang ating tutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mawala sa ating gobyerno ang pagnanakaw ng yaman laan sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mawala na ang pagmamalupit ng mga amo sa kanilang mga hamak na katulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang itigil na ang pagpatay ng mga batang nasa sinapupunan lamang ng kanilang mga ina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang huwag hahayaan ng ating gobyerno na sirain ng tao ang kagubatang nilikha ng Diyos para sa kapakanan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, palayasin mo ang mga demonyong nag-aalipin sa aming bayan. Iligtas mo kami sa bisa ng salita na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayon, ang aming martir na sina San Dionisio at mga kasama ay ginugunita. Ang paghahain ito na nagpalakas sa kanilang loob sa gitna ng tiisin ay magdulot nawa ng katatagang harapin namin ang mga suliranin
Inilulug namin ito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Dionisio at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig namin na may paninindigan, na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martiray dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad na makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pinagdadasal po namin ang aming yumaong kapatid na nagtrabaho ng matagal dito sa simbahan, si Gloria. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Dionisio at mga kasamahang martir, ni San Juan Leonardi, San Sebastian, San Aloysius Gonzaga, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suwasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsalay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawid. Amin pong panalangin, langit ay mapawid. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Harap
nasa trono, kanyang alay sa paligid, Viva Nazareno. O Diyos, na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsala'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya na may walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Oo, Senyor, purihin, Haring nasa trono, kanyang alay sa paligid, Viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo sa amin ang iyong kaloob at ang tinanggap naming iyong bigay. Ngayong ginugunita mga martir na si San Dionisio at mga kasama, ay magdulot nawa sa amin ng kagalingan at kapayapaan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala, pagkatapos po ng banal na misa, babasbasan po kayo ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Ayun. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makakamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque,
Panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nila ang mga pangako nila nun sa binyag na ikaw ang ilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat. Maraming salamat po sapagkat lalo ngayong pandemya na tumatagal, marami po mga nagugutom, lalong-lalo na mga bata. Kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng nutrisyon. Sa mga nagbibigay sa pamamagitan ng mga cash, pera, online, o yung mga abuloy ninyo, at yung mga ibinigay ninyo, araw-araw po tayong patuloy ang ating ayuda. Patuloy po ang ating soup kitchen sa mga komunidad at sa mga institusyon, sa mga hospital. Sila po'y nagpapasalamat ng malugod sapagkat marami silang inaalagaan at ito'y instrumento lamang, dumadaan lamang sa aming kamay na ibinibigay sa inyo. Ito po, kahapon, ang mga nagbigay, bigas, chicken inasal, face shield, carbonara, ba? Masasarap ito. Spaghetti, ba? Soft drinks. Meron pang marami laman ito. Balikbayan box, galing pang abroad. Sige, baka ginutom ko kayo. Sige, babasbasan ko na kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.